Ano naman itong nag-comment na 'to, wala naman sa ano, wala naman sa topic, iba yung, argumento niya, Ano ba naman 'to? Kung sino naman 'tong ano na 'to, kung sino naman 'tong, nag-comment na 'to, naging out of ano, nag-iibang usapan pala 'to. Hello mga stories! Welcome back sa naman random reaction dito sa ating channel mga stories. O pala sumati no, sa for today's video no. Talk lang tayo no. At na-feature itong Japanese media na tinatawag na Spaghetti Wars no, nung sa Metro Manila no. At syempre maraming natuwa, maraming natawa at maraming napawaw sa lupit ng Pinoy. Okay. Pero para sa akin, Masters, no, mali kung hanggang doon lang tingin natin. Okay? Kasi, pwedeng hanga sila sa diskarte, sa tapang mga lineman natin, no? Pero, may mas malaking tanong dito ay simple lang. Bakit parang normal na lang sa atin ang delikadong sistema? Kasi, kapag ang ibang bansa ay namangha sa gulo ng kable at sa bare-handed na pagtatrabaho ng tao sa poste, hindi yan automatic na compliment, no? Minsan, salamin yan ng problema na masyado na nating ninonormalize, okay? So, bago lumanin ng issue, gusto ko lang munang sagutin isang comment na iniwan dito sa channel, okay? So, mga stories, no, ito bago natin pag-proceed sa itong topic na to, no? Gusto ko lang bigyan itong pansin itong comment na to, no? Si Nori Orense. Ito sabi niya, no? Wala akong naintindihan inconsistent premises mo. Alam mo, Nori, simple lang ng logic natin dito, Kung wala kang naintindihan, bakit ka nagko-comment? Ang tawag dyan, ad hominem yan. Di mo alam yung ad hominem? I-research mo, tanga. I-research mo sa Google. Inaatake mo yung estilo ko para magmukha ka matalino. Pero wala ka naman nabibigay sa sulitong counter-argument na si issue ni Kim Chiu. Yan, gamit tayo ng konting pragmatism dito. Kung ang premises mo o premises ko na consistent, dapat nilatag mo yung nasa ng mali dito. Okay? Pero dahil yung sinabi mo ay wala kang maintindihan, ibig sabihin na may problema ay wala sa video ko. Nasa reading comprehension mo yun. Nag-a-access ka na ng oras manood at mag-type para lang ipaalam sa amin na nalilito ka. Anong point mo doon kung ano pala maintindihan mo dito? Next time, bago kumamit ka na ng malalaking salita, siguraduhin mo na may ambag ka sa usapan. Dulo lang yun. So next tayo, ito na yung post ko dito, no? Ayon sa post ito sa radar pages, ang Metro Manila Route ay tinatawag na Spaghetti Wars, okay? Halong-halong aging power lines, telecom fibers, at saka illegal connections. So, matanangin ibang bansa, visual curiosity siya, no? Parang kakaiba, chaotic, at very urban, no? Pero kamakailan, no? May Japanese TV segment na mga feature ng mga Filipino linemen nagre-repair ng high voltage lines, no? High voltage lines habang parang nagmukhang walang sapat na protective equipment, okay? At ang reaction ng mga host doon, no, parang pinuri nila ang mga worker bilang superhuman dahil sa bilis at iksi nila, okay? O liksi nila. Okay? Ngayon, para sa mga maraming Pilipino, hindi ko simpleng ang galing, di ba? Paalala ito sa matagal na problema sa work safety, lumang infrastructure, at saka unsafe working conditions, no? Nabanggit din sa article ng Republic Act number ito, okay? Ang Occupational Safety and Health Standards Law, no, na nagsasabing obligasyon ng employer, contractor o subcontractor na magbigay ng tamang protective equipment sa workers ng libre. Kasama rito ng specialized gear para sa kamay, mukha, katawan, lalo na sa hazardous work environments. Okay? Pero sa pinakitang footage ng mga linemen na nakatayo sa makitid na cross arms at mahawak sa high voltage lines na mukhang kulang sa safety gear, malinaw na nagpapakita ng gap sa pagitan ng batas at ang aktual na sitwasyon sa lupa, no?
At saka may post din to kay Orakeno na nagsasabing live itong pinag-uusapan sa TV sa Japan, no? Gulat daw sila sa cable management dito sa Pinas, okay? Sa bare-handed na pagtatrabaho ng technician, no? At pati sa presyo ng mga property, no? At pagkaan dito. Siyempre, no, sa comments may halong biro dito, no? Sabi na, may nagsasabi kapag may bagyo at tumutumba ng mga poste, no? Kinabukasan daw, malimas na ang tanso. Diba? Nilimas na lang yung tanso. Iba yan. At sabi na diyan na, may nagsasabi ng, nakamukha raw ni Pacquiao yung lineman. Okay, sige. At may banat pa yung tungkol sa Summer Permits, no? So, typical internet comments, no? May halong katatawanan at mahalong katatawanan. At meron, minsan, natatabunan ng tunay na issue. Okay. Okay, ito na yung take ko dito, mga stories, no? Una, hindi dapat nating i-romanticize ang delikadong trabaho, no? Kapag sinabing superhuman, no? Kapag sinabing superhuman ang linemen, no? Dahil nagagawa nilang magtrabaho sa ganyang environment, no? Parang pinapalabas na okay lang ang risk, basta magaling ang worker. Mali yun. Okay, mali yun. Ang tamang tanong kasi dito ay ang galing nila, no? Ang tamang dapat tamang tanong kasi dito bakit kailangan nilang maging sobrang tapang para lang magawa ang trabaho nila. So, pangalawa, ito, hindi achievable ng pagiging sanay sa unsafe conditions, no? Pero ang problema sa atin minsan, dahil matagal na natin nakikita sa sabit-sabit na kable, feeling natin normal lang, no? Pero hindi porket normal ang mata mo, no? Pero normal na rin sa standards ng kaligtasan. So, dyan pumapasok ng isang common fallacy dito, no? Appeal to normality. Yung mga mindset ganyan na talaga ganyan. O so, minsan related dito sa appeal to tradition, matagal na kasi yan. Okay? Ngayon? Hindi nagiging tama ang mali dahil matagal nang nangyayari. Okay? Pangatlo, at sunod ako sa mga lineman, kung totoo sunod ako doon. Pero hindi ibig sabihin nun exempt na sa kritisismo ng sistema. Okay? Importanteng linawin natin. Kapag sinabi mong delikado ang sistema, hindi mo minamaliit ang manggagawa. Okay? Sa totoo lang, mas lalo mo silang nirespetong tao. Kasi kinikilala mo hindi sila dapat pasanan ng lahat ng risk. No? Pangapat, technical tayo dito, no? Hindi realistic ang linyang lipat lang sa underground wire bukas. Pero hindi ganun kasimple yun, no? Hindi ganun kasimple. Malaking gastos, matagal ng planning at technical challenge yan. Lalo na sa existing urban setup ng Metro Manila. Pero hindi ibig sabihin wala tayong pwedeng gawin. Ang practical dito, usapan dito ay mas mahigpit ang PPE, PPE enforcement, diba? Yung PPE. Regular ng safety audits, tapos malinaw na accountability sa contractors at subcontractors, no? Seryosong aksyon sa illegal connections, no? At unting-unting cable management na clean up sa critical areas, okay? Hindi kailangan ng magic solution dito, no? Kailangan ng seryosong implementation. Panglima, tungkol to sa comments na safe pa naman daw, sabi ng Meralco. Alam mo, minsan ang problema sa ganyang biro, no? Pinapababaw nila ang seryosong usapan. Guess ko yung humor niya. Okay, internet humor, di ba? Pero ang issue dito ay hindi meme. Okay? Ang issue rito ay mga totoong taong umakyat sa poste, no? Umakyat sa poste, pwede mapahamak kapag palpa, di ba? Ang sistema. Pang-anim, doon naman sa obvious naman yung may permit na ang solar. Okay. Obvious na nga hindi na yun ang punto Ang punto lagi dapat ito Maayos ba ang pagpapatupad? Consistent ba ang standards? O practical ba para ordinaryong tao at worker? Diba? Kasi ang Pilipinas, marami tayong batas na maganda sa papel, isa sa execution nagkakatalo. Okay? At kapag sablay ang execution, at unang tinatamaan ay kaligtasan ng tao. So ito lang masasabi ko lang dito mga stories, no?
hindi ko minamaliit ang galing ng mga lineman natin, okay? Sa totoo lang, hanga ako sa tapang, diskarte, at tibay nila, okay? Pero, hindi sapat na humanga lang tayo sa individual skill kung ang sistema mismo ay magulo, luma, at delikado. So, hindi dapat tayo ma-proud sa idea na, kaya naman ng Pinoy yan, kahit walang sapat ng proteksyon, di ba? Hindi yan flex eh. Band-aid mentality yan. Ang tunay na dapat nating i-aspire ay hindi yung nakakasurvive tayo sa risky conditions, okay? Ang tunay na progreso hindi ang tunay na progreso hindi yung kailangan magsugal ng buhay ng worker para lang matapos ang trabaho. Kaya kung itatanong mo sa akin, nakakatuwa ba itong i-feature tayo sa Japanese media? Interesting siya. Pero mas importante ang tanong nito. Ano ang sinasabi niya tungkol sa kalidad ng infrastructure at worker safety dito sa atin? At doon tayong dapat tumutok dito. Okay? So mga stories, kung may take kayo dito, ilagay ito sa comment section. Basta sana malinaw ha, may punto, hindi puro pabida lang sa inconsistent shit na yan, tapos walang paliwanag. Katulad yung isang comment dyan. Kung gusto nyo mga ganitong diretsalo, logical at paligo-ligo sa komentary, huwag kalimutan na don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, click na notification button sa baba. As always, my stars, thank you, and have a good day, my stars. Bye. Consistent. Leche.